Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. May mga bagay na nagiging pamilyar sa'yo dahil minsan may alaala kang binuo rito. Ikaw ba, kabarangay, anong bagay ang madalas mong tignan na nagdadala sa'yo sa isang alaala? Dear Sexy Inday, ako nga pala si Jack, 32 years old. Isang lalaking hindi naniniwala sa commitment at ang tanging gustong gawin lang ay pakinggan ang tawag ng laman. Hilig ko lang puro fun, puro one night stand. Doon lang umiikot ang mundo ko kahit sabihin pa ng ibang tao na magseryoso na ako dahil lagpas 30 na ako. Pero ano bang magagawa nila? Sa ganitong paraan ako masaya. Kung ang ibang tao, fulfillment sa kanilang magkaroon ng isang karelasyon at magkaroon ng masaya at malaking pamilya, pues hindi ako kabilang doon. Kabilang ako doon sa mga taong na-fulfill kapag may isang taong papayag sa amin na maikakama lang namin ng isang gabi at bago magliwanag, babay na. Sa aking kwento ngayon, mga kapuso at mga kabarangay, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga hindi ko makakalimutang one-night stand ng buhay ko. Isang adventure na masasabi kong huwag kayong mag-alala. Hindi naman happy ending na gusto ninyo ito. Kasi alam kong may judgment na kayo sa akin. Yung happy ending na may makikilala ako na isang babae na magpapabago sa akin ng pananaw ko sa pag-ibig. Hindi po ganun ito. Basta kwento lang ito ng isang adventure ko habang one night stand ako. Nag-start ito nang makilala ko si Gina. Mas bata sa akin ng 3 taon. Katulad ko ay naghahanap lang din siya ng panandaliang aliw. Isang gabi, sapat na yun. Hindi na pwedeng maulit pa. Basta isang gabi lang. Sana ganun lahat ng mga babae. Katulad ni Gina. Yung malawak ang pag-iisip. Kapag pagtatalik lang at walang emosyong kasama. Sa ganun na nga, Sexy Inday, pumunta kami sa apartment niya para dun gawin ang dapat naming gawin. At sa pagpasok ko pa lang sa apartment niya ay may napansin na ako. Parang nakapunta na ako doon dati. Hindi ko nga lang maalala kung kailan, pero sure ako na nakapunta na ako sa apartment niya. Ayos ka lang? Yeah. Pagpasok mo pa lang dito sa apartment ko, parang binuhusan ka na ng malamig na tubig eh. Medyo kasi parang Parang ano? parang nakapunta na kasi ako rito sa apartment mo. Ha? Weird. Baka deja vu. Siguro nga. Gusto mo magkape muna? Or juice? Water with ice. Thank you. Okay, sandali. Gina? Hmm? Sure ka bang wala kang gatas? Ha? I mean, gusto ko sana ng warm milk lang kesa water. Warm milk? Balak mo ba akong tulugan kesa mag-chok-chak-chenes tayo? Nako, hindi po ganun ang pinag-usapan natin. No, sorry, medyo ano lang kasi. Medyo ano? Okay na ako sa water. Without ice. Warm water. Weird ka, pero sige, hintayin mo ako dyan at kukunan lang kita ng warm water. Thank you. Kung gusto mo mag-freshen up, yung CR nandun sa… Sa kaliwang door, malapit sa kusina. Paano mo nalaman? Kasi nasilip ko lang kanina pagpasok natin. Weird. Di mo masisilip yung CR at kusina pagpasok pa lang dito sa apartment. I mean, nasabi mo na sa akin kanina sa bar.
Bakit ko naman ikukwento sa yung itsura ng bahay ko? Ewan ko. Siguro naparami ka ng inom. Okay. Siguro nga. Okay, wait lang. Alam ko nakarating na ako rito eh. Itong sofa na to. Ito yung inupuan ko eh. Sa pagkakaalala ko medyo magaspang pa nga to eh. Tama nga, magaspang kaya hindi ako umupo dito. Kaya dun ako sa beanbag na yun umupo. Pero umalis din ako agad kasi… Teka, matingnan nga. May butas siya na pinilit tapalan, tama. Oo nga, nakapunta na ako rito. Yung kwarto na kulay pink ang pintuan. Teka. May mantsa yung pintuan na to sa bandang kanan. Tama, ayun. Tama, nakapunta na ako rito. Alam kong nakapunta na ako rito. So ibig sabihin, nakasex ko na before si Gina? Tawag mo ako? Oo. Oo, kasi magliliwanag na tapos wala pa tayong ginagawa. Oh, ito yung warm water mo. Pwedeng water with ice na lang ulit? Labo naman ito. Ano ba talaga? Yung may ice na lang pala, sorry. Kasi naisip ko masyadong mainit yung kwarto mo kasi walang ventilation. Kaya kailangan ko ng malamig na… Teka, paano mo alam na? Kasi nakwento mo sa akin kanina sa bar. Pero alam mo, okay na rin tong warm water para di masyadong magasgas tong lalamunan ko. Tara na. Mga kapuso, mga kabarangay at sexy inday, sigurado talaga ako na nakapunta na ako dun sa apartment ni Gina dati. Habang may nangyayari sa amin, sa totoo lang binabalikan ko talaga sa utak ko kung kailan ba ako nakapunta doon. Alam ko kasi sa sarili kong hindi ako umuulit ng babae na naikakama. Kaya ang weird lang sa pakiramdam na makaka one night stand ko ulit si Gina. At ang pinaka-weird sa lahat ay parang hindi niya ito maalala. Ano to? Pareho kaming nawalan ng memorya tungkol sa one night stand naming dalawa dati? At kailan kaya yun? At bakit hindi namin maalala pareho? Hindi ko naman diretsahang sinabi sa kanya ang tungkol doon. Gusto kong mag-imbestiga muna. Hindi ako mapakali, mga kabarangay. Gusto kong malaman kung bakit nakapunta na ako sa bahay na yun. Pero hindi ko maalala kung kailan at kung bakit ako nandun. Kaya naman, sexy inday, labag man sa prinsipyo ko ay umulit ako ng umulit na makasama si Gina. Ginawa ko lang yun para lang malaman kung sino nga ba talaga siya. Ito ang problema sa akin eh. Oras na may bagay na nagpa-curious sa akin. Hindi ko yun titigilan hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. In love ka ba sa akin? Huh? Umamin ka na. Ha? Saan naman ang galing yan? Kasi ilang beses mo na akong inaaya na lumabas. Yan lang naman ang senyales na gusto mo nang seryosohin ng isang tao. Wait, kasi… Sorry Jack ha, hindi talaga ako interesado na makipag-date eh. I mean, hindi ako interesado sa relasyon. Alam mo namang hanggang one night stand lang ako, lalo tuwing malungkot ako at nagko-quarter life crisis. Gets mo naman siguro, no? Oo, gets na gets ko. So bakit lagi mo pa rin akong inaaya na lumabas? Bakit inaaya mo ako lagi na tumambay dito sa apartment ko? Wala, para mag-chill lang. In love ka nga sa akin. Ano? Di mo lang siguro maamin sa sarili mo. Pero sa mga sagot mo kasi, yan ay senyales na gusto mo ang isang tao. Gusto mo mag-chill na lang. Chill for like 10 minutes tapos magsisex na. Huwag mo nang i-deny. Mas lalo lang nagiging obvious, Jack. Uulitin ko, hindi ako interesado sa relasyon. Paano kung pagbigyan mo lang ako ng ilang araw para ma-figure out… Ma-figure out ang alin? Kung bakit bakit gustong gusto kong bumalik sa'yo? Obvious ba? Dahil sa alindog ko.
Sa ganda ko, sa galing ko. Ay talaga? Magaling ka? Joke lang. Pero alam mo Gina, kesa naman may mga pagsisiyan tayo na di natin nagawa, di ba? I mean, bakit di mo to bigyan ng chance? Itong nangyayari sa atin. Alam mo kasi sa'yo lang ako biglang nakaramdam ng ganito. At alam kong special tong nararamdaman ko. Di ka ba flattered? Well, kung ako yung dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng ganyan, flattering nga. Pero, sanay na ako sa mga katulad mo eh. Sino ba naman kasing hindi mai-inlove sa akin? Isa akong catch. Alam mo yun? Kaya hindi kita masisisi kung yan yung nararamdaman mo for me. Sanay na ako sa mga ganitong scenario after a one-night stand. Oo nga eh. Iba ka sa lahat. Nasa'yo na ang lahat. Sayong-sayo na lahat. Alam ko na yan. Pero thank you pa rin sa pagsabi. So, payag ka na? May magagawa pa ba ako? Ayoko namang dahil sa akin may nasusuppress na feelings. Ayoko magkasakit. O sige, mahalin mo na lang ako. Thank you! Ilang araw lang to, promise. Ilang araw? I mean, ilang araw ko lang i-figure out kung talagang mahal na kita para maging sure ako. Alam mo na, ngayon ko lang to naramdaman kaya ayoko magpadalos-dalos. Okay. Mga kapuso, mga kabarangay at sexy inday, kinakailangan kong magsinungaling kay Gina na nafo-fall na ako sa kanya para lang matuloy ko ang plano ko. Kailangan kong magpabalik-balik sa apartment niya para maalala ko kung sino ba tong Gina na to at kung bakit pamilyar sa akin ang kanyang apartment. Imposibleng alam ko lahat ng sulok ng bahay niya kung hindi pa ako nakapunta doon ever. Alam kong nakapunta na ako mga kabarangay. Malamang si Gina ay isa sa mga naka one night stand ko dati. Baka ilang taon na ang nakakalipas at siguro iba pa ang itsura niya noon kaya hindi ko siya maaalala. O baka naman ako ang nagbago ang itsura kaya hindi niya rin ako maalala. Ang labo talaga na pareho naming hindi maalala ang isa't isa. Samantalang ako, tandang-tanda ko pa. Ang bawat sulok, ang bawat room ng apartment na yun ni Gina. Number 1. Barangay LS Forever. Number 1. Sa Baguio. Bongga ka, Day. Kasama si Sexy Inday. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo. Nobela. So ganun na nga, sexy inday at mga kabarangay. Tuloy-tuloy lang ako sa pagsama-sama kay Gina hoping na makakuha ako ng information sa kanya tungkol sa nakaraan namin. Hindi ko kasi madiretso sa kanya dahil hindi ko alam kung paano niya ipoproseso yon. Ako na lang ang mag-iimbestiga at kapag tama na lahat ng impormasyon na makakalap ko, ay tsaka ko yun sasabihin sa kanya. At yun na, the end na kaming dalawa. Ayoko namang isipin niya na interesado talaga ako sa kanya. Tsaka nakakatakot din mapalapit sa kanya. Baka ma-fall siya sa akin at alam ko sa sarili ko na hindi ko yun masusuklian. Hindi ko siya talaga type. Sa totoo lang. Masyado siyang GGSS o gandang-ganda sa sarili. Kaya isang malaking X siya sa akin. Pero kailangan kong paniwalain siya na talagang interesado ako sa kanya para magawa ko yung plano ko at sana mag-work ito. Flowers for me? Seryoso to? Oo naman! Di ba ganyan kapag nanliligaw? Wow! Seryoso ka nga sa akin. Oo naman! Sige, wait, ilalagay ko lang to sa vase. Speaking of vase, di ba may nabasag kang vase before? I mean, may nabasag kayo na vase? Ha? Kasi minsan, parang may nabanggit kang may nabasag kang vase.
may nabasag kayo. Tapos naayos nyo naman. Naayos nyo pa rin though may lamat na. Mukhang alam ko yung sinasabi mo. Pero hindi ko na kasi ginagamit yung vase na yon mula nung nabasag. Pero hindi ako nakabasag ha. Basta alam ko basag na yon tapos ayun, dinikit na lang. Ganun ba? Asan yun? Andun sa kwarto. Nakita mo pala yung dati nung nag-ano tayo, no? Oo, yun nga. Nakita ko nga yun, kaya naaalala ko. Grabe yung memory mo ha, ang talas. Ganun siguro talaga kapag interesado ka sa tao kasi naaalala mo lahat. Pero parang mas interesado ka nga rito sa apartment ko at sa mga gamit ko kesa sa akin eh. Ha? Paano mo naman nasabi? Kasi parang mas marami ka pang natatandaan sa mga gamit ko at sulok ng apartment na to kesa sa mga sinasabi ko tungkol sa akin. Sa totoo lang, halos wala akong maalala na binanggit ko sa iyo dati yung tungkol sa mga gamit ko dito sa bahay. Tulad ng bedsheet ko na may sunog dahil sa Yossi. Bigla mo na lang inopen up eh. Parang wala naman akong maalalang binanggit ko yun. Yun ba? Kasi yun yung ginamit natin nung unang natin nun dito. Nakalimutan mo na? Sa pagkakaalala ko, pink yung bedsheet na yon at hindi yung sinasabi mong may sunog ng Yossi. Ay nako, di mo na nga maalala. Yun eh. Naramdaman ko nga sa bewang ko yung gaspang ng pagkakasunog ng bedsheet kaya kaya binanggit ko. Okay. Pwedeng humingi ng coffee? Kanina ka pa nagkakape Gusto ko sana ng isang cup pa. Okay lang ba? Pwede mo namang samahan ako sa kusina para mag-bond pa tayo habang pinagtitimpla kita. Ay hindi na. Ikaw na. Kaya mo yan. Dito lang ako sa sala nyo. Para mas makilala mo pa yung sala ko kesa sa akin na dinidate mo? Timpla ka na nga dun. Mag-brew ka ng kape ha. Ayoko ng instant. Mga kapuso, mga kabarangay at sexy inday, kinabahan ako dahil feeling ko nakakahalata na itong si Gina sa ginagawa ko. Ang pangit ko pa namang magsinungaling. Mukhang hindi talaga ako papasa na maging investigador. Kaya naman pilit kong pinakalma ang sarili ko habang hinihintay siya. Pinagmamasdan ko muli ang buong apartment. Palakad-lakad at pahawak-hawak pa ako sa mga gamit. Baka makatulong para maalala ko kung kailan ba ako napadpad sa lugar na yon. At kung ano nga ba ang ginawa ko doon. At ganun na lang na naaalala ko ang itsura nito. Itong basahan na to. Alam ko na dulas ako rito nung pagpasok ko pa lang. Kasi, ayan. Sobrang dulas ng floor dahil masyadong binabara ng floor wax. Floor wax? Teka, naaalala ko may nagbanggit sa akin na kailangan na raw babara ng floor wax at kailangan kuskusin ng mabuti ang floor dahil luma na. Tama! Luma na ang floor! Pati na ang buong apartment na to! Naaalala ko rin na may halaman dito sa tabi ng sofa na to eh. Di para pang dekorasyon kundi para matakpan yung sira ng floor. Asa na nga ba yun? Ayun! Ito na nga yun! Malaking gasgas sa floor na tinatakpan na lang gamit ang rug. Ha? Teka, naaalala ko ang rug na to eh. Ito yung may nakasulat na pangalan ng babae gamit ang pentel pen sa gilid. Di ako pwede magkamali. Ito na nga yun. Pero teka, wala yung pangalan pero ito yung rug na yun eh. Ito nga yun. Oh, bakit hawak mo naman yung rug ko dyan? Anong meron? Klepto ka ba? Ang dami mong nanakawin dito, yan pa talagang lumang rug? Oh my gosh! Hindi. Tinitingnan ko lang kasi nagustuhan ko yung design niya. Design? Wala ngang design yan eh. Tignan mo nga, plain na cream lang yan. Asan po yung design? Okay ka lang? Akala ko may design. Gina? O bakit?
Anong nangyari sa floor nyo? Ha? Itong tinatakpan mo ng rug na to. O bakit bigla ka atang naging concerned sa floor ko? Wala naman, para lang may mapag-usapan. At yung sirang floor ko ang naisip mong topic. Kasi yun lang yung interesting na pag-usapan eh. Nakaka-offend naman. Mas interesting pa talaga sa'yo na pag-usapan yung sahig kesa sa akin. Di naman sa ganun. Ang ibig ko lang sabihin Bakit? Hindi ba interesting na topic yung mga nunal ko? Nunal ko sa katawan? Ha? Pwede naman nating pag-usapan kung ilan yung total ng nunal ko sa katawan. Kesa sa sira kong sahig, di ba? O sige, ilan ba ang nunal mo sa katawan? Ang alam ko, 12. Pero tara sa kwarto, bilangin natin para sure. Sige, mamaya. So, bakit nga may sira tong floor mo? Jack, ano ba? Kanina ka pa ganyan ha? Ano bang meron? Ako yung nililigawan mo, hindi yung apartment ko. Nakakahalata na ako sa'yo eh. Walang araw na magkasama tayo na hindi puro tungkol sa apartment ko ang topic. Ano ba talaga? Ramdam ko na nagdududa na si Gina tungkol sa akin mga kapuso at mga kabarangay. Masyado naman kasi akong tutok sa apartment niya na nakalimutan ko nang iparamdam sa kanya na interesado pala dapat ako sa kanya. Kaya naman para makaiwas na ang diskusyon ay hinila ko na lang ito papasok ng kwarto para magbilangan kami ng nunal kung yun ang paraan para hindi na ito magduda sa akin. Sobrang sumasakit na ang ulo ko kakaisip tungkol sa apartment na to at kung bakit siya pamilyar sa akin. Alam kong sobrang babaw lang at pwede ko namang i-let go na lang kung ano man tong iniisip ko para hindi na rin ako ma-stress. Pero nasimulan ko na eh. Ganito akong tao. Kahit mababaw na bagay, pipilitin ko pa ring malaman ang lahat ng detalye. Kung hindi, hindi ako makakatulog dahil sa dami ng tanong sa isip ko. Ako lang ba, Sexy Inday at mga kabarangay, ang ganitong klaseng tao? Stronger. Habang buhay! Bongga ka, Day. Kasama si Sexy Inday. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo. Nobela. Mga kapuso, mga kabarangay, alam ko sa sarili ko na na-meet ko na si Gina pero hindi ko lang masabi kung kailan. Sigurado rin ako na may nangyari sa amin dahil may naalala akong mga eksena sa mga parte ng bahay niya kung saan sa tingin ko ay dun namin ginawa, tulad nung sa kusina. Alam ko may nangyari rin sa amin sa kusina pati dun sa CR. Hindi ko makakalimutan yun dahil sa pakiramdam ko naging maganda ang one night stand na yun. Kumbaga ay nasulit ko talaga. Hindi ko nga lang alam kung bakit parang hindi maalala yun ni Gina. Sobrang laki na ba ng pinagbago ng itsura ko over the years para hindi niya matandaan ang mukha ko? Ang weird. Pinagmasdan at binalikan ko ang pictures ko noon at halos wala namang pinagkaiba maliban sa maliliit na tubo ng bigote. Akong ako pa rin yung dati at ngayon. So paano ngang nangyari na pareho naming hindi maalala na may nangyari na sa amin dati? Hindi ko na talaga kaya. Alam kong kailangan ko na siyang kausapin kaya naman, Sexy Inday, pumunta ulit ako sa apartment niya para kumprontahin siya. Bakit di mo ako maalala? Bakit? Nakalimutan ba kita? So, naaalala mo kung sino ako? Malamang, ikaw si Jack. Hello? Okay ka lang ba? Ilang araw na tayong magkakilala, paanong makakalimutan agad kita? Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Mukhang kulang ka sa gising eh. Seryoso ako. Di mo ba ako naaalala? Di ko alam kung anong gusto mong puntuhin, Jack. Diretsahin mo na ako kasi lately, nagiging weird na sa akin tong mga ginagawa mo.
Ako naalala ko pa na dati pumunta ako rito sa apartment mo para makipag one night stand sa'yo. Ano? Itong sofa na to. Sinumpa ko to dati dahil bukod sa kulay niyang masyadong matingkad, sobrang gaspang sa likuran. Kaya nga di natin ginawa yung dapat nating gawin dito, di ba? Magaspa nga ang sofa na yan. Oo. At totoong hindi namin ginagawa ng kung sino mang ka one night stand ko ang dapat namin gawin dyan dahil hindi komportable. Oh, di ba? Naaalala mo ba yung time na ginawa natin yun sa sahig dahil nga naiinis tayo sa sofa? Wala akong maalalang ganyan dahil never naman akong pumayag na makipag ano dyan sa sahig. Sakit sa likod ha, ang lamig pa. Imposible! Ikaw yung nagsuggest eh. Tandang-tanda ako. Ako? Ako ang nagsuggest? Hindi mo ba naaalala? Hinila mo ako sa kusina para dun mag-round 2. Wait, round 2? Sa kusina? Teka, never ko ginawa yung sa kusina dahil hello, ang hassle doon, ang daming kalat. Maayos naman ang kusina mo nung ginawa natin yun. Hello, laging makalat doon no? Ano bang sinasabi mo? Wala ka talaga naaalala? Kahit konti? Kahit nung inaya kita na sa CR natin ituloy para diretso ligo na after? Ayoko kayang ginagawa yun sa CR dahil masyadong madulas. May kaibigan ako mahilig makipag-tsuktsak-tsene sa CR. Yun, nabagok yung ulo at nag-promise ako sa sarili ko na hindi ko yun gagawin sa CR. Kahit gaano pa ka-hot yung makaka one night stand ko. Excuse me, pumayag ka nga nun eh. Na-excite ka pa kasi sabi mo masarap gawin sa shower dahil dun yung madalas ginagawa yun ng ex mong seaman. Ex kong seaman? Never ako nagkaroon ng ex na seaman. Ano bang sinasabi mo dyan? Sinabi mo kaya sa akin na kailangan ko lamangan ng ginagawa nyo dati ng ex mong seaman nun. Hello? Mas magaling ka pa sa akin ang mga ex ko galing call center lahat. Sino yung seaman? Aba malay ko sa'yo. Baka ikaw yung may ex na seaman. Ako? Bakit naman ako magkaka-ex na seaman? Babae ang gusto ko, no? Aba ewan ko sa'yo, ikaw ang nag-open yan. Saka sabi mo pa nun. Gina! Kapuso, mga kabarangay at sexy inday, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil sa pagpasok ng isang tao mula sa main door nila. Isang babae na kaidaran ko at dun naging klaro ang lahat. Alam ko na kung bakit pamilyar ang apartment na yun at alam ko na kung bakit sobrang memorable ng pagpunta ko doon dahil sa babaeng bagong pasok sa apartment ni Gina. Si Leila. Ang babaeng pinakaunang naka one night stand ko at ang babaeng nagmulat sa akin sa ganitong mundo. Ano ang ginagawa niya doon sa apartment na yon at kaano-ano niya? Si Gina. Jack? Laila? Magkakilala kayo? Magkakilala kayo? Malamang magkapatid kami. Kapatid mo si Laila? Oo, Jack. Kapatid ko si Gina. Teka, naguguluhan ako. What is going on? Anong ginagawa mo rito, Jack? Huwag mo sabihin sa akin. So, ikaw nga yung… Teka nga. Please, teka lang, naguguluhan ako. Mag-ex ba kayo? No! Well, so anong meron sa inyo? Ikaw, Gina. Boyfriend mo ba si Jack? No! Anong meron sa inyo nitong naka one night stand ko before? Nag-one night stand rin ba kay dati ni Ate Laila? Ren? So ibig sabihin naka one night stand mo rin siya, Gina? Jack? Jack, umayos ka. Ano nangyayari rito? Teka. Di ko alam na magkapatid kayo, promise. Kaya pala sobrang pamilyar nitong apartment na to sa akin. Dahil totoong nakapunta na pala ako rito at hindi si Gina ang unang naka one night stand ko rito. Medyo tipsy rin ako nun eh. Alam mo ba kung gaano ka-awkward tong sitwasyon natin? Gina, once lang may nangyari sa amin ni Laila at bata-bata pa kami noon. Isang beses lang. Siya yung nagturo sa akin tungkol sa kalakaran ng one night stand. At ngayon sa akin mo ina-apply ang natutunan mo? Ang galing! Huwag ka nga, nakinabang ka rin naman ah. Ang dami mong babae na pwedeng makuha dyan, Jack. Talagang yung kapatid ko pa. Sorry kung di ko man lang kinuha yung ID niya at nag-background check muna bago namin gawin yun. Di mo kasi tinuro yun sa akin dati. At namimiloso po ka pa. Ang sinasabi ko lang, biktima lang din ako ng sitwasyon na to. Tulad nyo, kaya nga, uy,
Teka, wala namang palo ng throw pillow. Umalis ka rito! Subukan mong bumalik rito at babasagin ko sa mukha mo yung vase na nabasag mo dito dati. Siyang nakabasag doon? Ha? Ako ba yung nakabasag nun? Alis! Uy! Mga kapuso, mga kabarangay, sinumpa ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa apartment na yon after kong malaman kung bakit sobrang pamilyar nun sa akin. Pinagmumura pa rin nila akong magkapatid hanggang sa social media, pero pareho ko na silang blinok para matigil na. Sa tuwing naaalala ko ang parte ng nakaraan kong yun ay napapailing na lang ako. Pagkakataon nga naman oo. Siguro, isang malaking lesson ito na dapat kong matutunan. Huwag laro ng apoy dahil ako lang din naman ang mapapaso. At kung gusto ko pa rin makipaglaro ng apoy, kailangan ko munang maging maingat at i-background check ang makaka one night stand ko. Kahit isang mabilisang check lang sa FB ng pictures. Nakakatawa na nangyari ito. Sana hindi lang ako napagkatuwaan ng tadhana. Sana nangyari rin ito sa ibang lalaki para hindi lang ako ang nag-iisa. Pero isa lang ang sigurado ako. Ayoko nang maulit ito, mga kabarangay. Salamat nga pala sa pagbabasa, Sexy Inday. At salamat din sa mga kabarangay natin sa pakikinig sa aking kwento. Kahit papaano ay naginhawaan ako ng ma-share ko sa inyo ang parte ng buhay ko na ito na nililihim ko sa maraming tao. Kasi medyo naiilang pa ako at may konting kaba. Pero pagkatapos nito baka maikuwento ko na rin sa mga kaibigan ko. Kasi isa na lang siyang katatawanan talaga para sa akin. Natuto na ako sa nangyari sa akin. Sana matuto din ang ibang mga kalalakihang nakikinig sa programa mo, Sexy Inday. God bless po sa ating lahat. And muli maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Ako po ang inyong forever kapuso at inyong habang buhay na kabarangay, Jack.